Marami ang nagsalo sa almusal kinabukasan. Ang alam ni Rafael ay plano ng mga magulang niyang sumabay ng alis sa mga natirang bisita. Kaya nagpatawag siya ng kanyang ama upang makapag-usap sila sa library. Matapos ang almusal, ay akala niya magbibilin lamang ito ng mga kailangan niyang trabahuhin. Subalit na magtungo siya sa library, nakita niya, bukod sa mga magulang niya, ay naroon din si Diana Medis. Ang babaeng kinailangan niyang pakitaan ng mabuti kagabi kahit palabag sa kanyang loob dahil sa utos ng kanyang papa. Nakita pa lamang ni Rafael ang pagsilid ng ngiti at kislap sa mga mata ni Diana ay nasiguro niya hindi niya magugustuhan ang sasabihin ng mga magulang. Subalit kahit ganoon, ipananatili niyang walang emosyon ang mukha niya. Sa nakaraang isang buwan, sa harap lamang na Anika na hinuhubad ang maskarang palagi niyang suot sa harap ng iba. Anika, how he misses her, kahit pa magkasama lang sila kagabi. Ang nararamdaman niya para sa dalaga ay mas matindi pa sa nadama niya noon sa unang babaeng minahal. May kakayahan sa Anika na palabasin ang lahat ng positibong emosyon niya. She can make him smile the way no one else can. Sa babae niya nasasabi ang mga bagay na wala siyang pinagsabihan buong buhay niya. She became his best friend and lover in one. Kaya naman nais niyang protektahan si Anika laban sa lupit ng mundong kinabibilangan niya, lalo na laban sa mga magulang, na alam niyang hindi matatanggap ng ganun kadali ang kanilang relasyon ng babae. Rafael, we have something to tell you. Putol na Abner sa kanyang isipin. What is it, Papa? Tanong niya sa formal pa rin tinig na palagi nang ginagamit sa harap ng mga magulang. Ngumiti naman si Rebecca Dizon at tinignan si Diana. Diana seems to enjoy this place. That's why she decided to stay here for a week. It will be her last vacation before school starts again. Your father and I can't stay, so we want you to entertain her, okay? Get to know each other and all that. Makahulog ang sabi ng kanyang ina. Tumima mga bagang ni Rafael. His parents are trying to matchmake them. Alam niya kung bakit. Ang mga Medis ang pinakamayaman sa mga potential business partners ng mga Dizon sa Europa. Sa social circle nila, mga bata pa lamang ang kanilang mga anak ay pinagpapareha na. Alam ni Rafael na darating ang panahon na ganoon din ang gagawin ng kanyang mga magulang sa kanya. Noon, wala yung anuman para sa kanya. Dahil para sa negosyo, ay handa siyang gawin ang kahit na ano. Pero iyon, ay nung hindi pa niya nakikilala si Anika. Nung hindi pa niya nararanasan kung gaano kasarap sa pakiramdam ang magmahal at mahalin din ng tawang espesyal sa kanya. Kung may mga kamay ni Rafael, I have too much work to do before my vacation ends. To accompany someone, I apologize. Tanggi niya. Nakita niyang nawala ang ngiti sa mukha ni Diana. Subalit wala siyang pakialam. Kasi naalaala niya magiging epekto kay Anika kapag nakita siya nito nag-entertain ng ibang babae habang sila hindi makakuha ng pagkakataon makapag-usap man lang. Bakas ang pagkagulat sa mukha ng kanyang ina habang ang kanyang ama naman ay dumilim ang anyo. Palibhasa palaging oo ang sagot ni Rafael sa kahit anong sabihin ng mga magulang noon. Is that all you need from me? Tanong pa niya. Nangalit ang mga bagang ni Abner Dizon. We are not yet done talking. Tumayo ang kanyang mama at nakangiti bumaling kay Diana. Why don't we leave them for now, Lady Diana? I will tour you around the house myself. Bantulot na tumayo rin ang babae. Sumulap ito sa kanya, subalit hindi pinansin ni Rafael ang babae. Pagkasara ng pinto, ay galit na tumayo ang kanyang ama. What do you think you were thinking? Rejecting her like that? She's your prospective fiancé. Tumimang kanyang mga bagang. I can guess as much, but I don't want a fiancé. You know you will have one and you will not defy me. You will treat Lady Diana well. Do you hear me? Galit na bulalas ang kanyang ama. Bumundong hininga si Rafael at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon ay pinakita niya sa kanyang ama at tunay niyang nararamdaman. Papa, I have someone else I like. Natigilan si Abner Dizon at taningkit ang mga matang pinakatitigan siya. Who? Mapanganib nitong tanong.
Ng mga sandaling iyon, ay nasiguro ni Rafael na hindi pa niya maaaring banggitin ang pangalan ni Anika dahil kilala niya ang kanyang ama at sigurado hindi makakabuti para sa babae kapag nalaman ng kanyang papa ang tungkol sa kanilang dalawa. Malamang maging ang ama ni Anika ay madadamay, kaya pinalis niya ang emosyon sa kanyang mukha at sinalubong ang tingin ng kanyang papa. I will introduce her to you when the time is right. Paiwas na yung sagot lamang. You don't have to. The fact that you can tell me about her now only means that I will not like her. Aruganting sagot ng ama. Nakaramdam ng pagrebelde si Rafael dahil hinuhusgahan agad nito si Anika kahit pa hindi nito nakikilala ang babae. She's a wonderful personality and she makes me happy. Timambagang niyang sagot. You know, those traits are what we are looking for. Diana has everything you need for a wife. She's beautiful, smart, and filthy rich. There are lots of families who want her, but she chose you. Be grateful and entertain her while she's here. And I will not let you defy me. Motoridad na utos na Abner Dizon. And what if I don't follow you this time? Tanong ni Rafael. Naningkit ang mga mata ng kanyang ama. Then, I will find whoever that girl you are interested in. And you know, I can do anything, son. Nakuyom ni Rafael ang mga kamao at wala namang sabi pa. He hates that fact that he still is powerless over his father. All I will do is to accompany her while she's here. But I will never agree to be her fiancé. Gigil niyang sabi. I will make you agree, Rafael. I will always do. Confident namang sagot ang kanyang ama. Tumiim lamang ang kanyang mga bagang at hindi na lamang sumagot. Pagkatapos ito malikod na siya at lumabas ang library. Agad namang sumunod si Alim at Abdul sa kanya. Mabigat ang mga yabag niya at imbis na dumiretso sa kanyang silid, ay tila may kusang isip ang mga paa na naglakad patungo sa staircase. He suddenly had a strong urge to see Anika. Kahit sandali lang, kahit hindi sila makapag-usap basta makita lamang niya ang mukha nito. Nasa staircase na sila na matigilan si Rafael dahil sa nahagip ng kanyang tingin na bulto sa may swimming pool nakita sa glass wall. Agad na napalis ang bigat na kanyang dibdib na mapagkantunan si Anika nakikita niya. Nakatayo lamang ang babae sa gilid ng pool at tila malalim ang iniisip. Napahakbang si Rafael palapit sa glass wall upang lalong makita ang mukha ni Anika. Mukhang naramdaman naman ng babae na nakatingin siya rito dahil bigla itong tumingala. Nagkama ang kanilang mga paningin. Warmth enveloped his whole being when she smiled at him. Gaganti na sana siya ng ngiti na makarinig siya ng ingay mula sa ikalawang palapag na palapit sa staircase. Rafael! Napalingon siya sa tinig na iyon ni Diana. Mag-isa na lamang ang babae at nakangiting lumapit sa kanya. Natense si Rafael nang bigla itong kumapit sa kanyang braso at idinikit ang katawan sa kanyang tagiliran. Your parents are looking for you. They are about to go already and they want to see us. Malambing na sabi ni Diana. Subalit walang epekto kay Rafael ang babae. Kung hindi lamang sa naging pag-uusap nilang mag-ama, ay malabang i-tolerate niya ang paglapit sa kanya ni Diana. Let's go. Usal pa ng babae at tinatak na siyang paakyat sa ikalawang palapag. Muli siyang simulyap sa pool area. Parting na kung nandoon pa rin si Anika. Nadismaya siya na makitang wala na roon ang babae. Tumiim na lang ang mga bagang ni Rafael at nagpahatak na lamang kay Diana. 2 linggo ang matuling lumipas matapos ang gabi ng kaarawan ni Rafael. Pero mula ng gabi magkausap silang dalawa tungkol sa kanilang damdamin, ay hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon si Anika na makalapit muli sa binata. Paano? Ay palagi nitong kasama si Diana. Hindi tulad ng ibang mga bisita, ay nagpaiwan sa mansyon upang magbakasyon daw. Palagi tuloy na alaala ni Anika ang eksena niyang nakita noong umaga magtungo siya sa pool area upang magpahingang sandali. Naramdaman niya may nakatingin sa kanya noon, kaya napatingala siya. Natatandaan niya, ang saya pa niya na makita si Rafael na nakatayo sa may staircase at nakatingin sa kanya. Nanigas lang ang ngiti sa mga labi niya na makita. Kumapit sa braso ng lalaki si Diana.
Natakot siya makita ng dalawa ang kanyang reaksyon, kaya't napatakbo siya paalis sa swimming pool. Bukod doon, ay hindi pa maiwasan na Anika ma-depress sa mga usap-usapang kumakalat sa mga helper. Na si Diana Menes daw ay fiancé ni Rafael, kaya nagpaiwan. At magkatabi pa roon sila na inookupa ng dalawa. Subalit sa tuwing magdududa ang kanyang isipan, ay agad na hinahamig ni Anika ang sarili. Dahil nagdesisyon siyang magtiwala sa damdamin nila ni Rafael sa isa't isa. Hindi siya maniniwala sa kahit ano naririnig, maliban na lamang kung sa binata yun mismong manggagaling. But still, miss na miss ko na siya. Himutok ng kanyang isipan. Habang nagpupunas, na mga nahugasan ni Elisa. Noon biglang pumasok sa kusina si Rasa. Nangihingi ng juice si Lady Diana para sa kanila ni Master Rafael. Nasa library sila, sabi ng babae. Agad na umalerto si Anika at nakakita ng pagkakataon, makita si Rafael kahit sandali lamang. Mabilis siyang lumapit kay Rosa. Ako na lang magdadala ng inumin nila. Voluntaryo niya. Nagulat si Rosa. Sigurado ka? Masungit ang dalawang iyon. Mukha lamang anghel si Lady Diana, pero ubod na maldita. At si Master Rafael naman ay lalong sumungit at tumilim ang mukha mula nang matapos ang birthday niya. Baka masinghalan ka. Kaya ko, promise. Mabilis siyang sagot. At parang hindi na makatanggi pa si Rosa, ay mabilis na siya naghanda ng juice para kay Diana. Maghasali na rin sana siya para kay Rafael na matigilan at mabago ang kanyang isipan. Imbis na juice, ay pinagtimpla niya ng kape ang lalaki. Pagkatapos, ay iniakita niya ang mga iyon sa ikalawang palapag. Bago pa siya makita ni Ma'am Yolanda at mapigilan. May pakaramdam kasi siya na ang mayordomo ang gumagawa ng paraan para hindi sila magkakitaan ni Rafael. Tuwing nasa dining table ang lalaki, ay lutusan siya palagi ng mga edad na babae na may kunin kung ano sa servant's quarter. Kapag naman nasa swimming pool si Rafael at Diana, may inuutos itong dahilan kung bakit nasa kusina siya maghapon. Naintindihan niya kung bakit ginagawa iyon ni Ma'am Yolanda. Pero ilang linggo na lang, aalis sila ng kanyang ama at gusto niya makita si Rafael na mas madalas para may madala naman siyang alaala bago susunod nilang pagkikita. Ngumiti sa Anika na makita sina Alem sa tapat ng pinto ng library. Mukhang nagulat pa ang bodyguard ng siya makita at parang may bumakas sa relief sa mukha nito bago siya pinagbuksan ng pinto. Thank you, bulong niya kay Alem bago tuluyang pumasok. Come on, why can't we go out? Your father promised me that you will tour me around. I have been here for 2 weeks and you haven't done anything to me. You haven't even kissed me. Maktol ni Diana na bumungad kay Anika. Napatingin siya sa isang bahagi ng library kung saan nakaupo sa leather couch si Rafael at nakatutok ang tingin sa binabasang papel. Si Diana naman ay nakaupo sa gilid ng center table at nakayuko sa lalaki. I'm busy. If you are bored, then go home. Malimig ditong sagot. Sumimangot si Diana. Tumikim sa Anika dahilan, kaya napatingin sa kanya ang babae. Pilit siyang ngumiti. Here are the drinks you requested, sabi niya. Biglang lumingon sa kanyang direksyon si Rafael, na para bang nakalala kaagad ang kanyang boses. Ang kanina, ay madilim nitong anyo ay napalis. At dahil nakatingin din sa Anika sa lalaki, kaya nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang kasilap ng emosyon sa mga mata ni Rafael. Sumigip ang dibdib at may bumakig sa kanyang lalamunan. Kinailangan pa niyang kagatin ang loob ng ibabang labi upang wag lamang mausal ang malakas ang pangalan nito. Put it here. Biglang utos si Diana, kaya naalis ang kanyang tingin kay Rafael. Napadiretso ng tayo si Anika na makita ang naniningkit at nagdududang tingin ay pinupukol ng babae sa kanya at kay Rafael. Huminga siya ng malalim at naglakad palapit sa mesa. Tumayo si Diana at umupo sa tabi ng lalaki. May kumatkot sa kanyang dibdib na makita sa gilid ng kanyang mga mata ang pagdikit ng katawan ng babae sa katawan ni Rafael. Subalit kinalman niya ang sarili. Inalapag niya sa lamesa ang baso ng juice at ang tasa ng kape. I didn't ask for coffee. Sikmat ni Diana sa kanya. It's fine. I prefer coffee. Biglang sabi ni Rafael
Nainabot pa ang tasa ng kape at sumimsim doon. Matalim naman tinapunan siya ng tingin ni Diana, kaya nayakap ni Anika ang tray. "Diana, I'll tour you around Jumeirah Islands, so go and change," sabi ng lalaki. Kaya napunta rito ang atensyon ng babae na masayang ngumiti. "At last, I need someone to carry my things, okay? I'm going shopping." Masiglang sabi na ni Diana na tumayo na at tila hindi nakikita si Anika na lumabas ng library. Pagkapinid ng pinto, ay nilapag ni Rafael ang tasa sa lamesa at tumingala sa kanya. Lumambot ang ekspresyon sa mukha nito. "Anika," usan nito sa kanyang pangalan. Sa tinig din nagpainit sa kanyang mga mata. "Rafael," mahina niyang tawag sa pangalan nito. Umangat ang kamay nito at hinawakan ang kanyang kamay. Nakagat na Anika ang ibabang labi sa pagpipigil na maiyak. Sa luha ng emosyon na darama niya. Ngayon ganito siya kalapit kay Rafael. "I missed you," bulalas ito. At marahan siyang hinatak. Palapit dito. Hanggang makaupo na siya sa tabi nito. "Ako rin," bulong na Anika. Hinigit siyang payakap na Rafael. At walang pagdadalawang isip, gumanti siya mahigpit na yakap at sinubsob ang mukha sa dibdib nito. Naramdaman niyang hinalikan nito ang tuktok ng kanyang ulo. "I'm sorry, hindi tayo nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. My father asked me to entertain her, and I tried to resist, but it was no good, even though all I want to do is to be with you." Tinangalan niya ang lalaki at bahagyang ngumiti. "Okay lang. Alam ko na hindi rin madali para sa iyo ang sitwasyon. Makita lamang kita na gaya ngayon, masaya na ako." Pinakatitigan siya ni Rafael bago yumuko at ginawaran siya ng masuyang halik sa mga labi. "Talaga bang sapat na iyon sa'yo?" bulong nito sa kanya. Nawala ang ngiti ni Anika at marahang umiling. Huminga ng malalim si Rafael at humigpit ang yakap sa kanya. "This is not also enough for me." Mahabang katahimikan ang lumipas na magkayakap lamang sila ng ganoon. Napegtad na lamang si Anika na makarinig sila ng yabag sa labas. Kumalas siya kay Rafael at katatayo pa lamang niya na muling bumukas ang pinto. "I'm ready," bulalas si Diana. Sabay silang napatingin ni Rafael sa babae na muling naningkit ang mga mata habang nakatingin sa kanilang dalawa. Tumayo si Rafael. "Let's go." Si Anika naman ay binaba ang tingin at nagsimula maglakad patungo sa pinto upang umalis na. "Wait," biglang pigil ni Diana sa kanya. Gulat siyang napalingon sa babae. "I need a helper to carry my shopping bags. Come with us," pautos itong sabi. Hindi nakahuma si Anika at nalalaki ang mga mata napatingin kay Rafael na mukhang nagulat din sa sinabi ng babae. Nang muli nang ibalik ang tingin sa babae, ay nakataas na ang kilay nito. "What? I can't command the helpers here?" Napakurap si Anika at nahamig ang sarili. "I apologize for my reaction. Then, I will accompany you today." Sagot na lamang niya. "Good." Taas ang noo. Ngumiti si Diana. Pasimbiling sumulyap si Anika kay Rafael sa huling pagkakataon. Nakita niyang natensyon ang lalaki at mukhang hindi nagustuhan ang naging desisyon ni Diana na isama siya. Sinalubang niya ng tingin ang mga mata ng lalaki upang iparating dito sa pamamagitan ng tingin na okay lang siya. Mukhang nakuha naman ni Rafael ang nais niyang sabihin dahil tipid itong tumango at bumuntong hininga.